Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jason's Video, shoutout kay Kasmel Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Yung bata, parang natakot at susuko na siya. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na monghe na may malamig na ngiti. Halos sa mukha ng dugo ang bata nang marinig niyang sinabi ng amo na mayroong 107. Isang taong namamanhid iyon. Hindi ba magandang kasabihan? Mas mabuti nang tamasahin ang ginhawa kaysa lumaban. Panipi, alam din iyon ni Aaron, hindi niya kaya dapat maglaan siya ng kaunting lakas, at least pwede siyang mamatay ng comfortable. Nagtawanan ang ilan pang monghe. Si Mingyu lang ang malapit na nag-annotate ng Aaron. Sa napakatagal na pakikipaglaban ni Aaron, maaaring hindi niya lubos na nauunawaan ang Aaron, ngunit mas marami siyang alam kaysa sa mga ordinaryong tao. Kaya niyang mamatay, ngunit hinding-hindi siya mabubuhay sa kanyang mga tuhod. In terms of this guy's character, he can't admit defeat in his dictionary. Kaya, hindi siya sumusuko. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Umuungol. Sa oras na ito, isa pang gintong dragon ang pumasok sa kuweba. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa rin gumagalaw ang Aaron. Isara, malapit, papalapit ng papalapit ang gintong dragon na may malaking bibig ng dragon. 1 metro, kalahating metro, 30 sentimetro, 10 sentimetro, ngayon din, baliin mo ako. Isang dagandong ng galit, ilang at sa parehong oras, Aaron ka ng kamao, kaguluhan ng gas na agad na puno. Bang! Isang suntok ang direktang tumama sa ulo, ang momentum ng mabangis, makapangyarihan. Boom! Ang ulo ng dragon ay biglang nabasag sa isang suntok, at ang buong katawan ng dragon ay bumagsak. Ang buong Magic Cave ay naliwanagan ng gintong liwanag pagkatapos ng pagbagsak ng Golden Dragon. Ngunit hindi tulad ng huling pagkakataon, sa pagkakataong ito ang gininto ang liwanag ay hindi na hinihigop ng mga grotto, ngunit tulad ng mga lantang bulaklak, naglaho pagkalapag. Ano? Siya. Nagulat ang ilang baliw na tumatawa na monghe nang makita nila ang eksenang ito. Paano ito posible? Nang sumimangot ang matandang monghe, nagulat din siya. Bahagyang sumimangot ang madilim na ulan, at ang tingin sa kanyang mga mata ay sobrang komplikado. May mga hindi inaasahang enron, hindi inaasahang pagkabigla, ngunit isang bahagyang ngiti ng pagpapahalaga. Kahit siya ay hindi sigurado kung kaya niyang hawakan ang Buddha Seal na gintong dragon, ngunit ang lalaking ito na. Si Aaron, na kinilig sa huling segundo, ay biglang nang ibabaw sa susunod. Ang ganitong uri ng pagbabaligtad, paano hindi mabigla ang mga tao? Anong imposible? Si Aaron ay malamig na tumingin sa harang. Bagamat hindi na nakikita sa harang ang matandang monghe at ang kanyang barkada, maririnig din ang kanilang pagkagulat mula sa mga boses na ito. Little Buddha Seal Golden Dragon, maglakas loob na lumaban gamit ang sarili niyang magulong chi. Dati, dahil sa kawalang ingat, si Aaron ay sabik na umatake kaya hindi niya pinansin ang Magic Cave sa kanyang harapan. Nang harapin niya ang labanan, karamihan sa kanyang lakas ay na-offset ng hadlang. Bilang karagdagan, ang hadlang ay tila may tungkulin na sumisipsip ng enerhiya. Sa makatuwid, hinala ni Aaron na ang kanyang offset strength at ang natitirang enerhiya ni Jinlong ay pinaghalo, kaya nang lumabas ito sa Magic Cave sa isang iglap, powerful. Sa makatuwid, ang Aaron ay nagbago sa oras na ito. Nagkusa siyang pumili ng passive state, at pagkatapos na tuluyang masira ng Jinlong ang Magic Cave, gagamitin niya ang kanyang buong lakas para lumaban. Kung wala ang bahagyang offset ng hadlang sa sarili nitong lakas, maaari ba itong magdala ng sarili nitong buong suntok?
Ang sagot, syempre, ay hindi nila magagawa. Kapag ang gintong dragon ay nawasak sa isang iglap, ang natitirang enerhiya nito ay natural na nawala, at ang sarili nitong enerhiya ay hindi nasisipsip ng Magic Cave. Matapos ang pagkawasak ng gintong dragon, natural na hindi ito makabitaw. Katulad ngayon, noong nawala ang gintong dragon, wala nang ibang paggalaw sa Magic Cave. 106 pa. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Aaron. Mapangahas. Galit na uminom ang matandang monghe at iwinagayway ang kanyang bandila. Isa pang gintong dragon ang kumakalat. Dagandong. Bang. Bilang karagdagan sa pagsabog, ang malaki at makapangyarihang gintong dragon ay muling nawasak. May 105 pa. New. Roar. Bang. 104. 103. 85. 66 pa. Pagkatapos ng 12-12 ng sunod-sunod na pag-atake, humihingal ang matandang monghe at hawak ang pine tree sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay mapatla at halos gumuho. Huwag mo siyang banggitin. Kahit na ang mga batang monghe ay hindi kailangang kontrolin ang hanay ng labanan. Ang Aaron lang sa Magic Cave ang kalmado, kahit walang ginagawa na nakakainip mula sa pagtayo at paghihintay hanggang sa pag-upo at paglalaro ngayon, parang sino? Sino ang naghahadges ng mga lobo sa kanya, at pagkatapos ay naghihintay siyang harangin ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Naglalaro ng Aaron, ikaw, ikaw, ikaw. Nang lumang dugo ay biglang bumulwak, guro, talagang nanlilinlang ng iba ang anak na ito. Sa harap ng ating magic cultivation, pinaglalaroan niya ang ating Buddha Seal na Golden Dragon. Dinudurog niya ito gamit ang kanyang mga kamay at sinisipa ng kanyang mga paa. Sobra na. Oh, Master, paano na? Yung isa. Sumimangot ang matandang monghe. Natatakot ako na hindi ito maganda. Ito ay isang pagpupulong. Nag-isip ang matandang monghe at nag-alinlangan. Master, hindi kami sineseryoso ng Aaron. Lahat ng nasa Demon Training Array ay natakot at tumakas, ngunit ang Aaron ay. Kung ito ay kumalat, ano ang ating mukha sa hinaharap? Panipi-panipi. Oo. Lalo na ang mga lalaking iyon, madyay gising silang tumatawa kapag natutulog sila. Nang marinig ang sinabi ng mga disipulo, nahulog ang matandang monghe sa malalim na pagmumuni-muni. Master Chenny, kung hindi mamatay ang Aaron, magiging masunurin ba ang batang babae? Maaari bang ma-master muli ang panguaks? Sa oras na ito, walang usapan tungkol sa madilim na ulan, malamig na boses at paraan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Aaron ay buhay, na halos nakamamatay kay Mingyu. Hindi pa banggitin kung sasabihin niya kay Lu Raoxen at magiging sanhi ng paghihiganti ng kulog ni Lu Raoxen, Aaron lamang, ang paghihiganti at pagtataksil sa pagkuha sa kanyang asawa ay tiyak na magpapalala sa kanyang buhay kaysa kamatayan. Paano mabubuhay ang Aaron? Ang matandang monghe ay tumingin sa madilim na ulan at tumanggo ng malakas, sa pagkakataong ito ay bumubuhos tayo. Maaari lamang tayong magtagumpay, hindi mabibigo. Well, awayin mo siya, kahit pagkawala ni Yang Shou, aaminin ko. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, muling bumangon ang matandang monghe at pumunta sa gilid ng bangin. Pinisil niya ang ilang kakaibang mga daliri ng Zen sa kanyang mga kamay at binasa ang ilang kakaibang kasabihan ng Budismo. Mahigpit, nagbabago ang kulay ng mundo. Aaron, pinilit mo ako. Inihagis ng matandang monghe ang kanyang gintong pulang sutana sa langit sa harap ng umiiyak na hangin. Fawei Tianlong. Ang gintong pulang sutana ay agad na lumipad sa hangin sa isang umiikot na poster. Umuungol. Habang umiikot ang gintong sutana, bigla itong naging gintong dragon. Napakalaki ng katawan nito na kalahating pinindot at kalahating walang laman. Puno ito ng ginintoang at pulang ilaw, at puno ito ng kapangyarihan ng dragon. Nasira. Ang daang watawat ng Buddha ay tumataas. Ngunit ang kakaiba sa huling pagkakataon ay nagsimulang dumami ang mga inkantasyon na binibigkas ng mga alagad na ito, at bumibilis din ang dalas. Ang hindi mabilang na mga Buddhist seal ay patuloy na lumalabas sa kanilang mga bibig at nagtipon sa paligid ng gintong pulang dragon. Habang pabilis ng pabilis ang pagbasa ng kanilang mga bibig, dumarami ang mga Buddhist seal. Ang mga Buddhist seal sa paligid ng gintong pulang dragon ay maaari pang ang dahan-daang balutin ang malaking gintong pulang dragon. Biglang-bigla, na may malutong na tunog,
Ang mga Buddhist seal na iyon sa paligid ng gintong pulang dragon sa wakas ay nagtipon at naging isang pares ng gintong baluti upang direktang balutin ito. Boom! May malakas na ingay na naman. Ang gintong baluti ay biglang nagkalat at naging 66 na gintong dragon. Nagtipon sila sa likod ng pula at gintong mga dragon, na medyo makapangyarihan. Umuungol, umuungol, umuungol. Biglang umungal ang pula at gintong dragon, at sumunod ang 66 na gintong dragon sa likod niya. Halos 100 dragon ang sama-samang umuungal, at sila ay makapangyarihan sa lahat ng direksyon. Maging si Aaron sa Magic Cave ay nagulat sa dagandong ng dragon. Sa oras na ito, sa wakas ay tumayo si Aaron, at ang Skyfire Moon Wheel ay naging dobleng espada muli. Handa ka na ba sa wakas na gumawa ng isang espesyal na bagay? Ang Aaron ay mukhang marangal at bumubulong. Aaron, ang 66 na Buddhist seal at Golden Dragons ay nagsama-sama para patayin ka rito. Ngayon, maaari pa akong tumingin sa iyo at mag-alay ng mga sakripisyo sa Buddha. Kung mamatay ka, dapat mo ring pasalamatan ako sa iyong atensyon. Ang mga mata ng matandang monghe ay mabangis. At sinabi niya sa malamig na boses. Hindi pa sila gumamit ng ganoong array sa loob ng libu-libong taon. Maging ang matandang monghe ay hindi nag-atubili na tiisin ang parusa ng langit. Ngayon, mamamatay ka. Sa sandaling marinig ang mga salita, hinubad ng matandang monghe ang mga kwintas na Budista sa kanyang dibdib, ipinalakpak ito ng isang kamay, at direktang iwiwizek ang mga ito sa hangin upang isakripisyo ang dragon. Umuungol. Sa isang dagandong at isang paggalaw, itinuro ni Jinlong ang Aaron at sumisid pababa. Brush. Kasabay nito, 66 na gintong dragon ang biglang sumunod sa likuran. Ang bilis ng pagsisid ay nagpalabas pa ng mga putok ng spark ang dragon, at ang 66 na dragon ay nagsimulang maging hindi mabilang na mga Buddhist seal, na sa isang iglap ay naabutan ang nagniningas na pulang dragon at naging sandata muli upang balutin ito. Bagamat 10,000 talampakan pa ang layo ni Tianlong sa lupa, nang tumagilid pababa ang kanyang ulo ng dragon, ang lupa ay natabunan na ng buhangin at bato. Sa pagkumpleto ng sandata, maraming bahagi ng lupa ang nagsimulang pumutok. Ang lahat ng mga puno ay nasira, ang lahat ng damo ay nasira, at ang lahat ng mga bato ay nasira. Maging si Aaron, na nasa lungga ng Diablo, ay nakaramdam ng matinding pressure na bumababa mula sa langit. Walang kamalay-malay, ang mga paa ni Aaron ay kalahating pulgada na sa lupa, at nanginginig ang kanyang mga tuhod dahil sa lakas. Halos masira ng hangin ang buong mukha ni Aaron, pati na ang kanyang mga facial features. Nakasimangot ang napakalakas na puwersa ng Aaron. Kung ang enerhiya ng Buddha Seal na Golden Dragon ngayon ay isa, kung gayon ang nagniningas na dragon ay hindi bababa sa 100 o higit pa. Ang turnover ng kapangyarihan ay nagpapakita ng paglago ng daan-daang beses. Mayroon panipi. Gayunpaman, kung makapasok ako sa yungib ng tigre, maglalakas loob akong patayin ang mga anak ng tigre, at lalo akong naging handa sa babaeng tigre. Bahagyang isang kagat ng ngipin, Aaron ito ulo din clenched ngipin, ang buong tao dahil sa kaguluhan, at pawis bahagyang manatili. Isara muli, ang napakalaking halaga ng enerhiya, kung ito ay bahagyang mas masahol pa, ay madudurog. Boom! Sa isang napakalaking pagsabog, ang buong lambak ay itinaas, at ang matibay at hindi masisirang Magic Cave ay naging abo sa isang iglap. Sa alabok, ang Aaron at Tianlong ay hindi makita, ngunit isang kakaibang anino ang nakatayo doon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.